palakpak para sa Diyos na buhay sa umaga po na ito. Glory to God. Hallelujah. Pwede po ba nating batiin yung nasa kanan natin tsaka sa kaliwa natin ng isang good morning with smiling face, no po, na nakangiti ang ating mga mata at yung ating pong mga labi, no? Purihin po ang Panginoon. Isa pong kagalakan na muli pong makaharap sa bawat isa po sa atin para po tayo ay makapag-aral muli ng salita ng Panginoon. So tayo po ay nasa season pa rin, no? Sa theme pa rin na solid ground. Nung mga nakakaraan, pinag-usapan po natin, rooted in the house of God. No, sino po sa iyo dito, talagang ni-root siya, nilagay siya ng Panginoon, tinanim siya ng Panginoon sa tahanan niya. Taas po ang kamay. Kahit anong mangyari, ang araw ng linggo, hindi niya ipagpapalit. Can I hear aloud, amen? Pangalawa po, pinag-usapan natin second Sunday, it's all about rooted in prayer. No, kahit anong gawin natin, no, kailangan po natin na tayo po ay laging babad sa pananalangin. Sabi nga natin, pag sinabing babad sa pananalangin, kahit nagsasampay, kahit naglalaba, kahit nagsiselfone, kahit anong ginagawa natin, pwede po tayong nasa diwa ng pananalangin. Can I hear amen? No, hindi lang naman po iyan na ikaw ay pupunta sa isang side, pagkatapos luluhod, pagkatapos mag-spend ng time, though yun po ay isa sa magandang bagay. Kung ikaw ay mananampalatayang ginagawa yon, maganda po iyon. But again, pag sinabi mong panalangin, you can also be in the atmosphere of prayer even you are at the jeepney. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Kahit ikaw ay nasa daan, no, pwede po tayo na nasa diwa pa rin ng pananalangin. Purihin po ang Panginoon. So sa oras na ito, we are going to talk about rooted in God's Word. No? Tuturuan po tayo ng Panginoon kung paano po tayo magkakaroon ng tinatawag na solid ground when it comes in the reading, when it comes in application, no, ng ating pong mga scripture na binabasa. Ang background po nito, ng story na ating pong pag-uusapan nito is si Jesus, kasama po ng mga babaeng pinagaling ng mga samang spirito. Pinalayas po niya ng masasamang spirito na inaalihan po yung mga babae at meron pong sakit at karamdaman, no? Habang inaayos yung microphone galing sa ilalim, anak, please help me, nahihirapan ako magsalita. No, habang inaayos si Kuya Mark yung microphone natin, si Jesus kasama ng mga babaeng pinagaling sa masamang spirito at karamdaman, nilibot po nila ang buong bayan upang mangaral ng mabuting balita. At pagkatapos po nito, ito po yung kasunod ng passage po in Luke 8 verses 4 to 15. Tatayo po tayong lahat bilang pagbibigay galang sa salita ng Panginoon sa oras po na ito. Purihin po ang Panginoon. Ano po sabi ng verse 4? Alternate po nating babasahin sa oras na ito. Nagdatingan ang mga tao mula sa iba't ibang bayan at sila'y lumapit kay Jesus. Isinalaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Verse 5 kayo po. 1, 2, ready, begin. May binhi namang nalaglag sa batuhan at tumubo, ngunit agad na natuyo dahil sa kakulangan ng tubig. Verse 7. Mayroon namang bining nalaglag sa matabang lupa. Ito'y sumibol, lumago at namunga ng tig-iisang daan. At pagkatapos ay sinabi niya ng malakas, makinig ang may pandinig. Verse 9 po. Sumagot si Jesus, ipinagkaloob sa inyo na maunawaan ang mga hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng talinghaga, nang sa gayon, tumingin man sila'y hindi sila makakakita, at makinig man sila'y hindi sila makakaunawa. Verse 11 po. 1, 2, ready, begin. Verse 12. Ang mga
bining nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga taong nakikinig. Dumating ang diablo at inalis dito ang salita mula sa puso ng mga nakikinig upang hindi sila manalig at maligtas. Verse 13. Ang mga nahasik naman sa may mga matitinik na damuhan ay mga nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit nang tumagal, nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay at ang pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Dahil dito, hindi na hinog ang kanilang mga bunga. Panguling verse, sabay-sabay po nating basahin. Ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at nag-iingat nito sa kanilang pusong tapat at malinis. At sila'y namumunga dahil sa pagtatiyaga. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin sa umaga po na ito. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras po na ito, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong katapatan sa amin pong mga buhay. Ang amin pong panalangin, turuan mo kami sa umagang ito, bigyan ng karunungan na nagmumula sa iyo upang aming maunawaan ang iyong salita. Lord, walang lalabas sa lugar na ito na hindi namin nakuha, Panginoon, ang aral mula sa iyo at ang aming panalangin, anumang mga salita mo ang aming mapakinggan, magkakaroon ito ng application sa aming mga buhay. Ama, maraming salamat po. Holy Spirit, take charge this morning. May your name be honored and glorified. In the mighty name of Jesus, in this we ask, Amen and Amen. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon ng pinaka-the best clap of praise na pang Panginoon sa oras na ito? At tayo po ay makakaupo sa presensya ng Panginoon. Sino po mag-a-agree sa akin at naniniwala po na your faith is tested by trials and challenges you are facing right now? Yung ating pong pananampalataya ay nasusubok po ng mga pagsubok sa ating pong mga buhay. Can I hear aloud, amen? Sino po sa inyo dito may problema? Taas ang kamay. No? Sino po sa inyo sa problema na ating pinagdadaanan, tayo po ay... Ayan. Ayun, hirap na hirap ako magsalita. Purihin po ang Panginoon. Naniniwala po tayo na tayo po ay dumadaan sa matitinding pagsubok ng buhay. No? Ang pananampalataya po natin ay sinusubok ng mga sitwasyon. Can I hear aloud, amen? Well, in fact, maaring tayo po, bago po tumungo sa lugar na ito, tayo po ay may mga sitwasyon na hindi natin makwento or hindi natin masabi. Sino po sa inyo dito nakakaranas ng mga ganun? Taas po ang kamay. No? Pero, how we react to our trials and challenges is a reflection of our spiritual maturity. Naniniwala po ba kayo doon? Kung paano po tayo nagre-react sa bawat pagsubok na ating pong kinakaharap, nagpapakita lang po ito ng ating pong maturity. Sabi mo sa katabi mo, maturity. No? Pinapakita lang po kung tayo po ay malago spiritual. Can I hear aloud, amen? So when you encounter a trial or a problem or a temptation, it is not enough to have yung tinatawag na mental knowledge about the scriptures. Hindi po sapat na alam mo lang ang salita ng Panginoon. Instead, we must have a Christ-centered approach to dealing what? To dealing with our problems and different circumstances. Kailangan po natin na magkaroon tayo ng Christ-centered approach para po hindi tayo magkamali sa anuman pong ating pagdidesisyonan. Can I hear aloud, amen? Kailangan po nating harapin
ang ating mga pagsubok ng merong katalinuhan, ng merong pagsunod sa salita ng Diyos na atin pong pinapaniwalaan. Kung nag-a-agree ka dyan, pwede mo bang palakpakan ng Panginoon ng pinaka-the best clap of praise na pang Panginoon sa umagang ito? In the other words, the evidence that we are truly rooted, no, in the Word of God, ang ebidensya na sasabihin ko na ikaw, ako ay malalim pagdating sa salita ng Panginoon is when we become doers of God's Word and not just hearers. Niniwala po ba kayo doon? Pag sinabi mo, malalim na yan. Bakit? Nakikita ko sa buhay niya. Ina-apply niya ang salita ng Panginoon. Can I hear amen? How rooted are we? How rooted are you? No, gaano po ba tayo kalalim pagdating po sa salita ng Panginoon? Sa Lucas po 8 verses 4 to 15, pinag-usapan po natin, Jesus spoke and explained the meaning of the parable of the sowers. No? In a particular parable, there are 4 kinds of soil, no, in which the seed attempts to grow in order to bear fruits. May 4 po na uri ng lupa ang binanggit po ang parable na ito na kung saan tinataniman ng salita ng Panginoon. Mamaya titignan natin. Alam niyo po ako, excited ako sa Panginoon. Sabi ko nga, Lord, totoo po. No, minsan na rin po akong naging ganon. Parang naranasan niyo po ba yung 4 na yon? Naranasan niyo sa buhay niyo? Nung pag may naririnig kang salita ng Panginoon, hindi agad-agad namumunga sa buhay natin. Sabi nga, there's the seed that fell on the hard path. May mga buto na lumaglag daw doon sa tabi ng daan. No? Mamaya isa-isahin natin ito. Then there's a seed that fell on the rock. May mga binhi na lumaglag sa batuhan. And there's a seed that fell among the thorns. No? May mga nalaglag sa damuhang matinik. Mamaya explain po natin anong nagaganap, bakit ganon yung pagtanggap ng tao pagdating po sa salita ng Panginoon. And there is a seed that fell on a good soil. May nalalaglag talaga sa matabang lupa. Na pag ito tinanggap niya, hindi siya papayag na walang application anuman ang kanyang tinanggap. Bakit? Maliwanag sa kanya na ang salitang ito na kanyang narinig ay hindi lamang nagmumula sa tao, kundi ito ay nagmumula sa ating Diyos na buhay. Kung nag-a-agree po tayo dyan, palakpakan po natin ang Panginoon ng pinaka-the best clap of praise na pang Panginoon. In the parable of the sower, Jesus explained that the seed is the word of God. No? Ang binhi, walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Then the type of soil represents the hearts of people. Yung 4 na lupa na binabanggit ng Bible, nagre-represent lang po ito ng puso ng tao on how he received the word of God. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, you are the soil. Your heart, no? Represent soil, no? So, yung puso natin, ang siyang alin? Yung, alam niyo po yon, tinataniman ng salita ng Panginoon. At ito po yung binabanggit ng Bible na marahil, isa sa 4 na mga soil na pwedeng pagtaniman ng salita ng Panginoon. No? But what type of ground or what type of soil are you? Ayan. Anong uri kaya tayo ng lupa? No? 4 na bagay po na ating pong pag-uusapan sa oras na ito. What type of ground or soil are we sa harapan ng Panginoon? Ang sabi ng Bible, number 1, the seed that fell on the path. No? Jesus explained that the parable of the sower by saying that the seed fell on the path are those people who hear the word of God, but then the devil comes and take away the word from their hearts. Yung binhi daw po na nalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig. Dumating ang dyablo, inalis nito ang
salita ng Panginoon sa puso ng mga nakikinig upang hindi manalig at maligtas. Ito daw po yung unang uri ng soil, no? Nakarinig naman. May kakilala po ba tayo? Nakarinig naman tapos nawala? Yes po. Nakarinig naman. Nung narinig niya, ang dyablo bigla nakabantay. Tapos habang binabantayan siya, ang ginawa ng dyablo, tinanggal niya anuman ang narinig ng taong ito sa puso niya at pagkatapos, ninakawan siya. Bakit? Ang purpose ng dyablo? Para wag manalig at maligtas. So ibig sabihin, sa pasimula pa lang ng pakikinig ng tao sa salita ng Panginoon, sabihin mo sa katabi mo, nag-aabang na ang dyablo. Sa pasimula pa lang na nakakarinig ang tao ng salita ng Panginoon, nakikita na ng dyablo kung sino ang nanakawan niya. Hello, are you with me? Kung pagkatapos ng service na ito, may iuuwi itong taong ito, ay mukhang nagpunta lang yan dito para ma-check yung attendance niya. Tanggalan ko nga ng kapayapaan pagbaba pa lang. Alam po ng salita ng Panginoon kung ano nagaganap sa ating spiritual. So sabi ng Bible, ang unang uri ng lupa that represent the heart of people who receive the word of God is that seed that fell on the path. Yung lupa na nalaglag, yung binhi na nalaglag sa tabi ng daan. No, narinig naman niya, pero pagbaba, parang walang nangyari. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Pangalawa, tignan po natin, what type of soil are we? Ano ba ako? Pagka naririnig ko yung word of God, ako po ba yung pagdating dito, ay mamaya nakalimutan ko na yung salita at pangako ng Panginoon? Magagalit na ulit ako kasi bakit? Ay naku, pare-pareho lang naman lahat yan. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Ito po, pangalawa, sabi ng Bible, ano po yung uri ng lupa na pangalawa? The seed that fell on the rock. And this seed fell on the rock are the people who received the word of God with joy. But these people do not have any strong foundation to stand on when they are facing temptation or various kinds of life challenges. Ito po yung mga taong excited narinig ang word. Wow, sino preacher? Ay, si pastor. Preacher siya. Woo! Sabi niya, papalakpak, sisigaw. Pero alam niyo po, ang sabi ng Bible, yung mga binhi daw na nalaglag sa batuhan, ito daw po yung mga uri ng tao na nakapakinig ng salita ng Panginoon, tinanggap ng may kagalakan. Praise the Lord. Maganda po ba yun? Tanggapin natin ng may joy? Yes. Sabi ng Bible, tinanggap ng may kagalakan, ngunit hindi ito nag-ugat sa kanilang puso. Sandali lamang silang naniwala. Noong araw lang mismo na yon, nung narinig nila ang word of God. Kaya pagdating ng pagsubok, maliwanag ang Bible, sila'y tumiwalag. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Tumiwalag daw po yung taong nalaglag ang salita ng Panginoon sa batuhan. Ibig sabihin, nandun lang siya, naging masaya siya nung narinig niya ang salita ng Panginoon, na-uplift yung spirits niya, no? Somehow, nung oras na iyon, nabago yung pananaw niya. Pero alam niyo po, mga magulang at mga kapatid, ang sabi ng Bible, pagkatapos niyang maging masaya, na marinig ang salita ng Panginoon. Grabe, ang tindi ng preacher. Ay grabe, ang tindi ng salita ng Panginoon na binaba. Tapos nung dumating na ang pagsubok, nung pumasok na ulit ang kaaway, eto na siya, warrior na siya. Ay, dapat pala. Ay, naku, ganito pala dapat. Ay, ganito pala dapat. Ang sabi po ng Biblia, those are people na nakapakinig ng salita ng Panginoon, ngunit lumaglag sa batuhan. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Pangatlo, the seed that fell among the thorns. No? Mamaya titignan po natin kasi meron tayong gagawin for us to be able kung paano po tayo magiging rooted in prayer, rooted in the word of God. No? Ano po sabi? The seed that fell among the thorns. Ito, ine-explain po ito ng Bible na they are those who hear the word of God as they go on their way, they are choked by what?
by cares and riches and pleasures of life. And their fruits does not mature. Ito daw po, yung mga nasik sa matinik na damuhan, ito daw po yung mga mananampalataya na nakapakinig ng salita ng Diyos, ngunit nang tumagal, nadaig po sila ng mga alalahanin sa buhay. No? At nang pagkahumaling sa kayamanan ng mundong ito at kalayawan sa mundo pong ito. At dahil dito, hindi po nahihinog ang kanilang mga bunga. No? So pinapakita lang po dito na yung mga tao na nalaglag doon sa matinik na damuhan, ito po yung mga taong nung dumating na ang maraming pagsubok, di na kinaya. Pinupurso na nila yung career nila. Pinupurso na nilang maging mayaman. Pinupurso na po nilang matupad yung mga pangarap nila. Bakit? Kasi ang nakita na po nila yung kalayawan na meron ang mundong ito. No, mga magulang at mga kapatid, tatlong uri na po ng lupa ang binabanggit ko sa oras na ito. Habang nakaupo po tayo dito ngayon, check natin, anong uri nga ba ako ng lupa? Anong uri ako ng lupa? Ako ba yung lupa na kung saan, no, na yung binhi paglalaglag sa akin, talaga naman, no, natlaglag lang sa tabi ng daan? Nakarinig ng salita ng Panginoon, pero on the spot ninakaw ng kaaway? Or ako ba yung tao na alin, na kung saan nalalaglag para akong bato, fell on the rock? No? Kapag nalaglag na sa akin ang salita ng Panginoon, ako ba yung taong excited na excited? Pagkatapos, tinanggap ko ng may kagalakan, pero dumating ang pagsubok, nawala din ako sa Panginoon. Or I am a type of Christian na alin, na fell among the thorns. No? Ibig sabihin, nalaglag yung binhi na nilagay na salita ng Panginoon sa puso ko because of napakadaming alalahanin sa buhay. At yung sabi nga, so how rooted are we in the scriptures? Gaano po tayo kalalim pagdating sa salita ng Panginoon? Are we the type of Christian na churchgoer who is very hype every Sunday? No? Who is very clappy, joyful every Sunday? Pagkatapos from Monday to Saturday, are we a type of Christian that is totally different, no? Who lives contrary to the Christian way of life na dapat nilalakaran po natin? Kamusta po kaya tayo? Sunday, Lord, I want to worship you. Sino po sa inyo dito nagpapasalamat sa Panginoon sa kabila ng ating mga kakulangan? Taas ang kamay. Pero sino po sa akin mag-a-agree sa kabila ng pagpapasalamat? Totoo po the reason why we are here because we want to sacrifice for the Lord. Hello? Kaya ka nandito kasi gusto mo magsakripisyo para sa Panginoon. Bakit? Imagine, dapat yan nasa mall pero nandito yan. Dapat yung katabi mo, aatin ng birthday, pero dahil alam niyang linggo, pupunta siya dito. And that is sacrifice. No? But you know what sabi ng Bible? Obedience is better than sacrifice. No? Sometimes we sacrifice ourselves, we sacrifice our time, pero ang tanong, are you obedient? Am I obedient? Kasi pwede natin sabihin na sinacrifice mo ang isang bagay, pero ang tanong, naging masunurin ba tayo sa Panginoon? Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, totoo po, grabe ang pagmamahal ng Panginoon sa bawat sa atin. Sino po mag-a-agree? No? Grabe yung pagmamahal niya sa atin sa kabila ng lahat ng ating kakulangan na nanatiling tapat ang Panginoon sa ating mga buhay. Kaya nga napaka-importante na tayo po ay hindi lamang every Sunday goer, happy-go-lucky, palakpak dito, happy, beso-beso, pagkatapos pag-araw ng linggo hindi na nananampalataya sa Panginoon. Pag-araw ng Lunes, iba na ang pamamaraan ng pamumuhay. No? Jesus says that we should be like the seed that fell into a good soil, which eventually could bear a great harvest of fruit. Ang gusto ng Panginoon, kung meron mang maging uri ka ng lupa, yun ay matabang lupa. Sabi mo sa katabi mo, matabang lupa. Yan. Hindi po yan mataba. No? Yung pananampalataya niya mataba. Amen. No? Alam niyo po yun? Hindi po mataba tayo. No? Pananampalataya natin ang mataba. Sabi po ng pang-apat, sana eto tayo lahat.
Ang mga taga-Light Church na sa pang-apat. The seed that fell in the good soil. No? And Jesus explained that this seed that fell in the good soil, there are those who are hearing the word of God, hold it fast in an honest and a good heart, and bear fruit with patience. Yung mga tao daw po na nahasik sa matabang lupa ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Panginoon, nag-iingat nito sa kanilang puso, at malinis, sabi, pusong tapat at malinis, at sila'y namumunga dahil sa pagtsatsaga. Ito po yung mga uri ng tao na kahit sometimes hindi gusto ang sitwasyon, but because gusto nilang i-bear ang bawat challenges na inaalaw ng Diyos sa kanilang buhay, hinaharap nila ng may katapangan. Totoo po ba, wala namang nagkagusto sa problema? Tignan mo yung mukha ng katabi niyo po ba? Mukha na po ba yung na-master ang problema? Huwag mong masterin, inaayawan niya. Amen po ba? Wala naman pong ay sige po, problema, lumapit ka sa akin. Tama po ba? Wala mga ganun. Pero alam niyo po mga magulang at mga kapatid, sa kabila ng pagsubok, yung mga taong matabang lupa, yung mga taong nalagyan ng salita ng Panginoon, sa kabila ng matinding pinagdadaanan, kaya pa rin niyang magtaas ng kamay. Sa kabila ng kakapusan, kaya pa rin niyang magbigay. Sa kabila ng kawalan, kaya pa rin niyang sabihin, Panginoon, I want to offer my life to you. Alam mo yung mga taong maraming problema, magugulat ka, sila pa yung mga taong very encouraging sa ibang tao. Na sa kabila ng kanilang pinagdadaanan, kaya pa rin nilang magsabi, oh, kaya mo yan, magpatuloy ka. Ang Panginoon, mahal na mahal ka. Alam niyo po, grabe po ang Panginoon. Kaya nga, therefore, in order to be rooted in the Word of God, we should be all aim to be like a good soil. Sino po sa inyo dito gusto niya maging matabang lupa? Taas ang kamay. Lord, wag maging mataba ang katawan, pero matabang lupa. Amen? Amen? Lord, lahat ng gustong maging matabang lupa sa pangalan ni Jesus. Amen. No? Kailangan po nating i-desire. Our heart must not be hardened. May mga pagkukorek. May mga salita ng Panginoon na nagko-correct na sa buhay ng bawat isa sa atin. Our heart must welcome God's scriptures and we must allow His word to transform and change us. Kung meron kang panalangin, Lord, baguhin ako ng salita mo para maging kamukha mo ko. Alam niyo po yun, hindi naman po talaga tayo mga perpektong tao. Pero pinipilit according sa panuntunan ng Panginoong lakaran kung ano ang takbuhin na nais ng Diyos sa ating mga buhay. Yes, hindi tayo perfect. May mga flaws, may mga pangit na nakaraan, may mga bagay sa buhay natin na nagmumulto. Pero mga magulang at mga kapatid, bilang mga mananampalataya, ang nais ng Panginoon sa kabila ng iyong kahinaan, magpatuloy ka. At sa kabila ng iyong kahinaan, hingin mo sa Panginoon ang karunungan, sapagkat ibibigay sa iyo ng Panginoon ang karunungan. Jesus Himself was tempted. But when He tempted, He was rooted in the Word of God. Well, in fact, ang sabi ng Bible, nung tinukso siya ni Satanas, ang laging pambanat niya kay Satanas, it is written. It is written. Kung meron siyang pinanlaban kay Satan, why he overcome the temptation ay ang salita ng Panginoon. It is not about the strength that he has, but it is written. Sinasabi ng salita ng Panginoon, kaya nga si Satan walang nagawa eh. Sa kahit na ilang paulit-ulit na temptasyon ang binigay niya kay Jesus Christ, hindi siya basta-basta bumigay. Why? Maliwanag sa kanya how rooted he was. No, pagdating sa scripture, pagdating sa word of God, hindi ako bibigay. Hello. Again, we are not all perfect. Maliban na lang sa pangalang perpekto. Hindi po ako perpekto. Hindi po tayo lahat perpekto na naririto sa oras na ito. But again, brothers and sisters in Christ, huwag mong piliing sakta ng Diyos. Huwag nating piliing maging masaya sa ilang minutong kaligayahan at pagkatapos ang kaluluwa mo ang magsasuffer.
Wag nating alam niyo po yun. Alam mo, grabe lang po ang ginagawa ng kaaway sa mundo ngayon. Sabi ko nga, yung Facebook page ko po, natutulog po ako sa mga oras, itong mga nakakaraan. Minsan hanggang 2:00, minsan hanggang 1:00. May mga tao po na kumukontak po sa atin doon sa Facebook page ko po. Puro mga ano po sila, iniwan ng asawa. I was crying. Puro po sila puro po sila talagang, alam mo po yung mga lingkod po sila ng Panginoon. Alam niyo po, sabi ko nga, ilang linggo na po, kung nakita niyo sa My Day ko, ilang linggo na po na may mga kumukontak. Sabi ko, Lord, grabe yung kaaway. Ang sinisira ng kaaway family. Ang sinisira ng kaaway, bawat pamilya. Kasi pag nasira niya ng pamilya, for sure sila ang church. Pero alam niyo po, sabi niya, Pastora, sa totoo lang po, wala pa po kasi akong naging kausap na kagaya po ng, halimbawa na i-share ko po yung damdamin ko po sa inyo. Mamaya na, andito po siya 4:00. Galing pa po siya ng Balagtas. Sabi ko sa kanya, anumang pinangako sa iyo ng Panginoon at sinimulan sa iyo ng Panginoon, tatapusin ng Diyos sa iyo yan. Yung pamilya mo, ibububog natin sa prayer ang asawa mo. Alam niyo po, prayer partner kami ngayon. Sabi niya, Pastora, gusto kita makita, punta po ako dyan. Sige, punta ka. Mag-church ka muna dyan sa church niyo, punta ka dito, 4:00, nandito ka. Alam niyo po yon, ang dami pong mga pamilya na sinisira ng kaaway. Kagabi po, 5:00 ng hapon, may kausap po ako na isang asawa din, taga Quezon City, Commonwealth po siya. Ganon din ang sitwasyon niya. Umiiyak siya, Pastora, pero yung case ko, nasa court na po yung case ko. Sabi ko, Lord, paano ko po siya bibigyan ng payo kung nasa court na yung case niya? Hindi na restoration ng prayer dito. Let your will be done na. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Sabi niya, Pastora, hindi ko na alam paano ko hahabulin. Nagsa-psychiatrist kami mag-ina ngayon. Iba yung pinagdadaanan namin sa ginawa sa amin ng asawa ko. Pero alam niyo po mga magulang at mga kapatid, sino mag-a-agree po sa akin? When we are rooted in the Word of God, hindi madaling mag-ibig sa kasalanan. Hindi madaling ipagpalit yung una mong pag-ibig. At hindi madaling ipagpalit yung relasyon mo sa Panginoon. Why? Nakatanim. Na kahit anong gawin sa'yo, malalim, hindi mo mauhugot. Na kahit anong gawin sa iyo ng kaaway, na bigyan ka pa ng anumang temptasyon sa harapan mo, I wanna tell you, dahil malalim, hindi ka basta-basta bibigay. Bakit? Yung pagmamahal mo sa Panginoon, yun yung magdadala sa iyo para ikaw ay hindi magkamali at magkasala sa harapan ng Panginoon. How to be rooted in God's Word? Paano ako at ikaw ay magiging malalim sa salita ng Panginoon? Number 1, very basic. Meditate on God's Word daily. Sabi nga ng Psalms 1:2-3, but His delight is in the law of the Lord, and His law, He meditates day and night. No? Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. No? Sabi nga ng verse 3, He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit and its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Yung tao daw po na nag-iingat ng salita ng Panginoon, nagme-meditate ng salita ng Panginoon, ito daw po yung tao na kung saan, alam niyo po yon, pag dumating ang problema, hindi basta-basta nawi-wither. Hindi basta-basta nawawala. Hindi basta-basta, alam niyo po yon, nasusubok ng kaaway. Kasi itong taong ito ay nakatanim sa tabi ng batisan. Katulad daw po ng punong kahoy, ang taong nag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi kayang pabagsakin ng anumang pagsubok meron sa mundo ito. Hello, are you with me? Alam niyo po yon, anong pinaghuhugutan niya, bakit siya nagpapatuloy? Salita ng Panginoon. Anong pinaghuhugutan niya, bakit sa kabila ng kanyang mga kahinaan, nagpapatuloy siya sa lakarin at takbuhing meron siya? Salita ng Panginoon. No? Alam niyo po mga magulang at kapatid, ang kasiyahan ng taong ito, walang iba kundi sundin ang kalooban ng Panginoon. Why? Kaya nga he meditates on it. Binubulay-bulay niya. No? Kahit isang verse lang. No?
Isang verse lang, Lord, ano po yung gusto mong sabihin sa akin ngayong araw na ito? Ano po yung nire-reveal mo sa akin ngayong oras po na ito? Kahit isang verse lang yan, mga magulang at mga kapatid, as we meditate the Word of God, He is going to speak to our hearts. Siya po ay makikipag-usap sa ating pong mga puso once we are very sensitive to His Word sa ating pong mga buhay. Ano sabi ng Tagalog? Katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, sabi ng Bible, siya'y magtatagumpay. Yung tao daw po na naitanim sa salita ng Panginoon, hindi pwedeng hindi magtatagumpay. At wala po akong nakita na inaral ang Bible at pagkatapos sinaktan ng sinakdan din ng Panginoon. For sure, kapag ikaw ay nag-meditate ng salita ng Panginoon, pipiliin mong sumunod sa Panginoon. A tree planted by the river of water will obviously have its roots benefiting from the abundance of water na nakapaligid sa kanya. Hindi pwedeng ang puno na nakatanim sa gilid ng batisan matutuyo. Hindi pwedeng ang puno nakatanim sa gilid ng batisan, pag dumating ang mga bagyo, wala siyang kapit na pwede niyang anuhan. Kasi bakit? The more na nakatanim siya sa batisan, lalong lumalalim yung ugat papunta sa pinaka-ilalim ng lupa. Why? Hindi basta-basta ito matitibag. Kumbaga sa tao, siraan mo yan ng siraan, hindi basta-basta mawawala yan. Kumbaga sa tao, gawan mo yan ng masamang salita, hindi basta-basta yan aayaw. Bakit? Alam niya. Alam niya, focus niya. Alam niyo po, pag alam mo kung sino tumawag sa iyo, kahit paanong pagsubok ang dumating sa buhay natin, hindi ka basta-basta matitibag. Kahit sino pa ang manira sa iyo, pag maliwanag sa iyo yung tawag ng Panginoon, hindi ka basta-basta aayaw. Why? We have one master. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga pag ang problema nandyan na, ang sasabihin lang ng mananampalataya, problema ka lang, malaki Diyos ko. Problema ka lang, pangangailangan ka lang. Sino po sa inyo dito hindi nangangailangan, taas ang kamay? For sure, walang magtataas na kamay. Sino po sa inyo dito maraming pangangailangan? Lord, bigyan mo kami ng maraming pagpapala. Amen? May pangangailangan tayo. Sino sa inyo dito nagdanais na, Lord, ayusin mo ang sitwasyon ko? Kasi pag ako hindi ko na kaya ayusin. Pag sa akin lang, Panginoon, sa akin pa lang, ngayon pa lang, pag iniisip ko, ayusin ko, hindi ko na kaya. Pero alam niyo po, yung ipagpapasalamat mo sa Panginoon, unti-unti, inaayos ang Lord ng lahat. Oo nga, Lord, no? Parang kahapon lang, ganito sitwasyon namin. Tapos ngayon, eto na ngayon. Tapos alam niyo po, gradually, unti-unti, pero bigla-bigla inaayos ng Panginoon, Lord, eto na ako ngayon. Ayos na kami ng mama ko. Ayos na kami ng tatay ko. Ayos na kami, Panginoon, ng asawa ko. Eto na kami ngayon. Unti-unti, mga magulang at mga kapatid, ang Panginoon sasamahan tayo anumang sandali ng ating mga buhay. Basta patuloy tayong magtiwala, meditate the Word of God, and the Word of God will give us strength to continue the journey na pinagkatiwala ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Can I hear amen? Pangalawa, how to be rooted. Paano ba ako magiging malalim pagdating sa salita ng Panginoon? Not just only meditate on God's Word daily. Number 2, we must trust and believe God always. Kailangan po nating magtiwala at maniwala lagi sa Diyos. Yung trust and believe, magkaibang salita yan. Magtiwala at maniwala. No? Kailangan nating magtiwala at maniwala lagi sa Panginoon. Patuloy, it is a continuous word. The Lord, I keep on believing. I keep on trusting. Magtitiwala ako, maniniwala ako lagi kasi alam ko na higit na alam mo ang aming mga sitwasyon. Do not believe only when there are no problems. Kasi maraming mga tao kapag maayos ang sitwasyon, di naniniwala sa Diyos. But believe God's word despite the circumstances. Paniwalaan mo ang salita ng Panginoon
sa kabila po ng ating iba't ibang sitwasyon. Kaya nga sabi po ng Jeremiah 17:7-8, basahin po natin ng malakas. 1, 2, ready, begin. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is in, for he shall be like a tree planted by waters, which spread out its roots by the river, and will not fear when heat comes, but its leaves will be green, and will not be anxious in the year of drought. Hindi yan takot sa tagtuyot, nor will cease from yielding fruit. Mapala daw po ang nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya, katulad niya ay isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan, ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init. Sino po sa inyo dito nakakaranas ng tag-init sa finances? Taas ang kamay. Nakakaranas ng tag-init when it comes in relationship. Nakakaranas ng tag-init when it comes sa physical health. Lahat po ba tayo nakakaranas ng tag-init? Pero alam niyo po, yung taong nakatanim sa Panginoon, sa salita ng Panginoon, di kailanman natatakot. Dumating man ang tagtuyot, no, hindi kailanman matatakot sapagkat siya ay nakatanim ng malalim sa salita ng Panginoon. Sapagkat mananatiling luntian. Oh, grabe, no? Wala na nga, pero kulay green pa rin ang dahon. Nakakita ka na ng Kristiyanong walang pera pero mukhang mayaman? Tapos may mag-PPM sa'yo, pwede po bang pahiram muna? Kulang na lang sabihin ko, alam mo ba na kahit 1 kilong bigas, wala akong pambili ngayon? Ay, hindi talaga halata. Kahit nakakabili ka ng damit sa ukay-ukay na 120, di ba? Pero alam niyo po, yung pinagkaiba natin sa hindi mananampalataya, yung may kapayapaan sa kabila ng kawalan. Yung kayang sabihin sa Panginoong, magpapatuloy ako, Panginoon, sa kabila ng kakapusan. Maliwanag eh. Ang tumawag sa atin, walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Ang tumawag sa akin, walang iba kundi si Jesus. Kaya nga anumang pagsubok ang kakaharapin natin, hindi basta-basta yan umaayaw. Bakit? Ang pagtitiwala niya wala sa mundong ito. Wala sa pera, wala sa tao. Kasi pwede kang anuhin ng tao, pwede kang samahan ng tao sa ilang panahon lang. Pero dadating din ang panahon na iiwan ka niyan. Kasi di mo din alam kung hanggang kailan mo makakasama. Di mo alam kung hanggang kailan ang buhay ng tao. Pero yung katotohanan na ang Panginoon sasamahan ka anuman ang iyong sitwasyon, yun hindi kailanman mawawala sa ating pong mga puso at isipan. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon sa oras po na ito. Pangatlo po, no? How to be rooted in God's Word, and I am done with this. Number 3, walk in Holy Spirit and not the flesh. Lumakad po tayo sa gabay ng banal na Espiritu sa ating pong mga buhay. Because the evidence of walking in the Spirit is when we obey the Word of God instead of obeying our sinful and fleshy impulses. Ang ebidensya po na ikaw ay naglalakad, no, walking in the Spirit, hindi po yan namumuhay sa mali. Bagkus pinipilit niya na kahit mahirap, lakaran kung ano ang kalooban ng Panginoon. Just like what Galatians 5:16-18 says, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of flesh. For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh. Hindi po tayo pwedeng mamuhay ng dalawang muka. Na minsan nasa Panginoon at mamayang gabi nasa kaaway. Hindi po pwedeng magsama ang gawa ng Espiritu at the same time gawa ng mundong ito. Ang sabi, these are the contrary to one another, so that you do not do the thing that you wish. Oh? Mga magulang at mga kapatid, napakaliwanag po ng salita ng Panginoon. Gusto mo maging rooted sa salita ng Diyos, huwag kang mamuhay sa kasalanan.
Huwag kang mamuhay sa buhay na malayo sa kalooban ng Panginoon. Pero kung nandyan ka, ask the Lord, Lord, tanggalin mo po ako dito. Kung nandito tayo sa pamumuhay na wala sa kalooban ng Panginoon, Lord, alisin mo po ako dito. Alam niyo po, ang sarap maglakad, ang sarap magpatuloy sa buhay na alam mo na ikaw ay nasa maayos na kalalagayan. Napakahirap to do things at the same time you compromise. To do things for the Lord and then at the same time you compromise. Napakahirap. Alam niyo po, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ang mga salitang ito. But the word of the Lord is clear. For you to be able to be rooted, dapat ang banal na espiritu na nanahan sa ating pong mga buhay. For us to be rooted in the Word of God, dapat anumang ating napag-aaralang salita ng Panginoon, ating pong isinasa pamuhay. For us to be rooted in the Word of God, anumang mga bagay na nilalagay ng kaaway na temptasyon sa ating mga harapan, pinipili pa rin nating harapin ang buhay ng may pagsunod sa harapan ng Panginoon. The Lord, hindi madali. Hindi madaling iwan lang tong sitwasyon ko na to. Pero Panginoon, naniniwala ako, higit na alam mo ang aming sitwasyon and you are in control of everything na meron kami ngayon. Pero alam niyo po mga magulang at mga kapatid, grabe lang. Pag malalim ka sa salita ng Panginoon, hindi ka basta-basta madadala sa anumang gawa ng mundong ito. Hindi ka basta-basta aayaw na lang. Pag malalim ka sa salita ng Panginoon, di mo basta-basta sasabing ayoko na, tama na. Kundi magpapatuloy yan at hahanapin niyang pilit kung ano ang makapagpapasaya sa kanyang Panginoong pinaglilingkuran. In order for us to be rooted firmly in God's Word, we need to meditate the Word of God day and night. Magbasa ng Biblia araw at gabi. Kahit isang verse lang kinuha mo sa oras na iyon, meditate that. Sa the whole day, nang meron ka sa buhay mo, meditate that word. Believe the word of God. Believe na merong gagawin ng Diyos sa buhay mo. No? And no matter what circumstances that we are facing, alam mo na mapagtatagumpayan mo anuman ang iyong pinagdadaanan. And allow the Holy Spirit to lead you and He will going to strengthen you na ikaw habang naglalakad sa journey mo na yan, hindi pwedeng hindi ka sasamahan ng banal na Espiritu. For sure yan. Kaya nga mga magulang at mga kapatid, the more we get to know Christ, the more we read the Word of God, the more we will become like Him. The more we will become what? We will become like Jesus. No? Whether we like it or not, kamukha ng katabi mo si Jesus. Whether we like it or not, pipilitin po nating sumunod sa Panginoon. No, kailangan po nating sumunod sa Panginoon. At ang salita ng Panginoon, hindi kailanman mawawala sa taong nag-iingat nito sa kanyang puso. Alam mo yung pigil na pigil kang magsalita. Pero dahil gusto mo nang magsalita, pero dahil iniingatan mo yung salita ng Panginoon, gusto mo nang mag-post, pero dahil iniingatan mo yung salita ng Panginoon, alam mo yung hawak, gaganyan na yung phone niya. Talaga! Gusto mo nang mang-away. Kasi hindi ka magpapalamang. Pero dahil iniingatan mo yung salita ng Panginoon, okay, Kristiyano ako. Alam mo yung pinapatay mo yung flesh. Pinapatay mo yung pagkatao mo na alam mong nagmumulto kasi maliwanag sa'yo kung sino yung tumawag sa'yo. Kahit gusto mo na magsalita,
magaling lang naman kayo pag kailangan nyo ako eh. Pero dahil alam mo, iniingatan mo yung salita ni Lord sa puso mo, mas mainam umiyak sa Panginoon at sabihin, Lord, di ako makakaganti ng ganting kagaya ng gusto ko. Pero yung iiyak lang ako at sasabihin ko sa iyo, oo Lord, nasasaktan ako sa ginagawa nila. Hindi mo masabi na nasasaktan ka din pag ginaganong kanila, pero sabi ko, Lord, okay lang. Hindi ako gaganti. Kasi bakit? Maliwanag kung sino yung tumawag. Focus unto Jesus, the finisher and the perfecter of our faith. Marami kang madidinig. Marami kang sitwasyong hindi ginugusto sa kalalagayan mo ngayon. Pero dahil maliwanag sa iyo sino tumawag, tuloy ang laban. Kaya-kayanin. Okay Lord, ang Commander-in-Chief ko ikaw eh. Pag si Lord ang Commander-in-Chief, ano man ang maging sitwasyon, at anumang salitang marinig mo, tuloy ang buhay. Tuloy. Kaya nga napaka-importante ang salita ng Panginoon nandito. Na Lord, hindi ako papayag, lalabas lang ako sa lugar nito, walang application. Hindi ako papayag, lalabas lang ako sa lugar na ito pagkatapos yung taong kagalit ko hanggang ngayon, kagalit ko pa din. Hindi ako papayag, Panginoon, paglabas ko sa lugar na ito, yung mga taong hindi ko kayang mahalin, hanggang ngayon hindi ko pa rin kayang mahalin. Lord, hindi ako papayag. Kasi bakit? Alam mo yun, the more you get to know Christ, the more na magkakaroon ka ng puso ng kagaya ng Panginoong Yesus. Forgiving, loving, accepting, na sa kabila ng lahat ng ginawa sa'yo, kaya mo pa rin silang yakapin. Kasi bakit? Maliwanag ang salita ng Panginoon nandito sa puso ng bawat isa sa atin. At ang Panginoon na nakakakita sa atin ng lihim, na ginagawa natin yung mga bagay na yan, ang siyang magre-reward sa atin, no, ng hayagan. Kasi patutunayan ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa mga taong ang pagtitiwala ay wala sa mundong ito kundi nasa kanyang mga kamay. Sa oras po na ito, tayo pong lahat ay tatayo sa presensya ng Panginoon. Lord, ang tanging alay ng bawat isa po sa amin, walang iba kundi ang aming mga buhay. Wala po kami, Panginoon, kung wala ka sa buhay ng bawat isa. Sa umaga po na ito, hayaan mo, Panginoon, na huwag mawala ng kabuluhan ng iyong salita. Bagkus sa umagang ito, Lord God, patuloy na kausapin mo ang bawat isa po sa amin. Lord, wala kaming ibang gagawin, Panginoon, kundi kami, Panginoon, ay magpapasiyasat sa iyo. Kasi naniniwala kami, Panginoon, na walang saysay ang libo-libong mga aral na aming narinig, Panginoon, kung wala naman itong pag-a-apply sa amin pong mga buhay. Lord, sa oras na ito, patuloy na bigyan mo kami ng pusong kagaya ng puso mo. Na sa kabila, Panginoon, ng aming iba't ibang sitwasyon, kaya po namin, Panginoong, magpatuloy at kaya po namin, Panginoong, ipaayos ang aming mga buhay sa iyong mga kamay. Lord, sa oras na ito, malaya kang kumilos sa puso ng bawat isa po sa amin. Ito lang yung bagay na kaya naming ibigay sa iyo, Panginoon. Yung aming mga buhay, yung aming mga puso, aming Ama. At sa oras na ito, ikaw na ang patuloy na maghari sa aming mga buhay. Lord, hayaan mo, Panginoon, na ang buhay na ito ay patuloy na magamit mo for your glory alone. Hallelujah. Ora karabasi karabababa. Gawin mong altar ang kinatatayuan mo sa oras na ito. Patuloy kami magpapasalamat sa iyong katapatan at kabutihan. Kapatid ko, naging maliwanag sa iyo ang salita ng Panginoon sa oras na ito. Ora karabasi karababahay.
Panginoon. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di na makaya na maipagkaloob, mamahaling iyas, di gintong niloko. Ang tanging dalangin, si karababahay, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala na. Minsan mo pang awitin sa Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Kapatid, nakatungay ngayon ng Diyos sa iyo. Hallelujah. He is looking into your hearts right now. Oh, hallelujah. Lord, alam mo naman ang aming mga puso. Alam mo, Panginoon, ang aming mga buhay. Oh, rakarabasya karabahay. Ang taong tulad ko, hindi dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di na makaya na makipagkaloob. Mamahaling iyas, o gintong niloko. Ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama. Itaas mo natin yung ating mga kamay sa Panginoon. Sa umaga po na ito, hayaan natin na patuloy na ang kilos ng banal na Espiritu ay maranasan ng bawat isa po sa atin. Sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Oh, nakarabasi ka na bababahay. Hallelujah. Mamahaling iyas. Oh, nakarabasi ka na bababahay. Oh, this is our hearts this morning, Lord. Ang tanging dalangin, oh, Jesus. Ang tanging alay ko, Nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa. Akong hindi. Sa uling pagkakataon, ang tanging alay ng bawat isa po sa amin, Panginoon. ang tanging alay ko, Sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di na makaya na maipagkaloob. Mamahaling iyas, di gintong niloko. Ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa. Akong inihiling. I'll give you a minute to pray sa oras na ito. Habang ikaw ay nakayuko at nakapikit right now. Makipag-usap ka sa Panginoon this morning. Panginoon, kilala mo po ako at alam mo ang buhay ko.
Anumang mga bagay, Panginoon, sa akin, Panginoon, na nakikita mo, na wala ako, Panginoon, sa kalooban mo. Right now, in the name of Jesus, God, we are asking for your forgiveness, Lord. We are asking for your cleansing touch, oh God. We are asking, Lord God, for your divine help, Lord. Kasi kung sa akin lang, Panginoon, hindi ko kakayanin, oh God. But Lord, dahil sa biyaya, tawa mo, naririto ako ngayon. Sa umagang ito, Panginoon, nagsusumamo sa iyong harapan. Ayusin mo anumang sitwasyon meron ako. Ayusin mo anumang kalalagayang meron ako, Panginoon. Kasi naniniwala ako, hindi mo kalooban, Panginoon, kung saan ako naroon right now. Ora karabasi karababahay. The Lord is talking to you right now. The Lord is speaking to you right now. Just open up your heart to Jesus right now. Open up your heart to Him. Hallelujah. He is concerned. May care ang Panginoon sa sitwasyon mo. May care ang Panginoon sa kalalagayan mo. Today, church, hallelujah, habang nakataas ang iyong kamay sa Panginoon, yan ay tanda ng pagsusurrender ng buhay sa Panginoon. Pagsusurrender, pagbibigay ng iyong puso sa harapan ng Diyos right now. Lord, nais mo namin ibigay sa iyo ang aming mga buhay. Nais mo namin, Panginoon, i-offer sa iyo ang aming mga buhay. We just want to offer you, God, hallelujah, our offering, which is our lives, Lord. Ora karabasi karabababahay. Hallelujah, habang ikaw ay nakayuko at nakapikit, the Lord is in this place. He is looking for somebody. He is looking for somebody na kung saan nahanapin ang kanyang mukha sa umagang ito. Ora karababababababababahay. Ora karabasi karababababahay. The Lord is in this place. The Lord is in this place. He is embracing you. He is embracing you right now. Hallelujah. Right now, He is embracing you. Tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Ito lamang, Panginoon, ang aming maiaalay sa iyo. Makaya na maipagkaloob, mamahaling hiyan. Ito lang, Panginoon, yung aming mai-offer sa iyo. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong inihiling. Ang tanging alay namin, Panginoon. Ang tanging alay ko sa'yo, The Lord is embracing you right now. ay buong buhay ko, He is assuring you right now puso at kaluluwa. that as you offer your life to Him, Makaya na He is now in control. maipagkaloob, He is now in control. mamahaling hiyas o gintong nilukod. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong inihiling. Salamat sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Naniniwala kami, Panginoon, na paglabas namin mula sa lugar na ito, Lord, magkakaroon ng matinding rimang salita mo, O God. Ilalagay mo sa aming mga puso at magkakaroon ng application sa aming mga buhay. At paglabas namin sa lugar na ito, Panginoon,
yung inalay naming buhay ay magsasalita at makikita ng mga taong nakapaligid sa amin, sapagkat kami, Panginoon, ay mga anak mo, at kami, Panginoon, ay lalakad according sa plano, according sa kagustuhan mo sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Kung sino man ay may mga sakit at karamdaman sa oras na ito, Panginoon, right now, we are praying, Lord God, and we are interceding today. Hallelujah. There's gonna be healing, Lord. There's gonna be healing right now. There's gonna be a miracle, oh God, upon miracle. Lahat ng may mga masakit at karamdaman makakaranas ng kagalingan mula sa iyo. Lord, sino man, Panginoon, ay may mga sitwasyong hindi maganda. Lord, naniniwala ko, Panginoon, that you are a God of answered prayer. Yes, God. In the mighty name of Jesus, oh God. And right now, oh God, we are claiming, Lord, that your very presence is upon us right now. Lord, paglabas namin sa lugar na ito, kasama ng banal na Espiritu, ang iyong pagsama ay laging sa amin, Panginoon, saan man kami magpunta. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Sa iyo namin maingat na binabalik ang papuri at pagsamba sa umagang ito. Let's continue to lift up our hands to the Lord right now. And let us receive the prayer of blessing. The Lord bless you. I receive. The Lord keep you. I receive. May His face shine upon you. I receive. The Lord bless the work of your hands. I receive. The Lord give you hope, I receive. peace, I receive. love, and joy. I receive. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In the mighty name of Jesus. And everybody shout aloud, Amen and Amen. Kung nakaabot po kayo sa dulo ng preaching po na ito, nais po namin kayong pasalamatan na nagmumula sa aming mga puso sa inyo pong pagsuporta at pakikinig ng salita ng Panginoon na handog po sa inyo ng Light Church May Kawayan. Truly indeed, that through this platform po, marami na po tayong naabot sa paanan ng Panginoon for His glory and for His honor. And ngayon pong oras na ito, kung nais nyo pa pong suportahan ang gawain ng Panginoon, you can easily finance and support and give sa ating pong platform sa gawain ng Panginoon. And we can visit po ang ating pong website na matatagpuan po, makikita po natin yan sa ating screen. And that is www.lightchurchph.org/give. At makikita po natin doon yung ways of giving po natin to support and finance the kingdom of God. Or naman, pwede po tayong manood ng ating pong mga live stream. Meron po tayong worship Sunday services po every Sunday. That is 10:30 a.m., 1 p.m. for the youth, 4 p.m., 7 p.m., and 11 p.m. po. Philippine time po yan. Maraming salamat po ulit sa inyong time. At sa susunod po na ating mga preaching, patuloy po nating suportahan. Maraming salamat po and shine for Jesus.